Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng mga tanong ang isip ng isang diving coach. Habang sumisisid kasi siya sa pusod ng dagat, may nakaengkwentro daw siyang isang isdang may veneers. Abot tengaro talaga ang ngiti ng freediver na si Abel sa tuwing siya'y nasa dagat. Mas na-inlove ako sa dagat. Kasi parang ang gaan-gaan mo. Ang dami mo nakikitang sea creatures. Pero nang sumisid kumakailan sa Apo Reef sa Occidental Mindoro, hindi niya raw magawang ngumiti. Naunahan daw kasi siyang gawin ito ng isang isdang kanyang nakaengkwentro. Ang isda raw kasi parang nakangiti. Nagulat ako, ang laki pala ng ngipin niya. Hindi ko na-expect na sobrang laki. Halos kasing laki ko na rin siya. Tila pinasikat pa raw nito ang kanyang mga ngipin. Sobrang laki ng ngipin niya. Hindi niya natatago yung ngipin niya. Talagang nakalabas lang. Pero anong isda nga ba ang na-videohan ni Abel? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang marine biologist, ang nakaengkwentro ni Abel isang green humped parrotfish o Bolbometopon muricatum. Ang green humped parrotfish ang pinakamalaking species ng parrotfish na maaaring umabot ng 1.5 meters ang haba. Maaari din silang tumimbang na hanggang 75 kilos. Ang mga adult green humped parrotfish nagde-develop ng pulbos o nakosmong ulo. Meron silang distinctive na head bump. Ito ay ginagamit nila upang mag-assert ng dominance, nag-uuntugan, at yung may pinakamatigas na ulo, siya yung magiging boss ng group nila. At kaya raw tila nakangiti ang nakaengkwentro ni Abel ay dahil ang mga teeth plate ng adult green humped parrotfish naka-expose daw talaga. Hindi kasi ito natatakpan ng buo ng kanilang upper lip. Mukha nga silang nakasuot ng postizo or veneer sapagkat ginagamit nila to scrape off algae or slime or bacteria or sponges or sometimes to crunch through corals na kanilang kinakain. Masaya ako kasi nakakita ako ng ganong species. Kasi hindi naman siya madalas makita sa normal na dagat lang. Sila ay considered na vulnerable species ng IUCN kaya bawal natin silang uliin or kainin. Sila ay nagko-contribute sa biodiversity. Pero kung palakihan naman ng ngipin, anong isda kaya ang nakabingwit sa titulo? Kung ang ating pagbabasihan ay ang laki ng ngipin, kumpara sa laki ng ulo, ang sasakmal sa titulo ng isdang may pinakamalaking ngipin, ang mga Sloan's viperfish o Chalonius sloani. Ang laki ng ngipin nito lagpas kalahati ng laki ng kanyang ulo. Kapag sinara naman nila ang kanilang bibig ang kanilang ngipin, nag-overlap pa sa kanilang jaw. Ganun to kahaba. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.